Hello guys, this is Kuya Jericho Vlog and welcome back dito sa aking YouTube channel. At dito nga guys, sa bidyong ito meron tayong Huawei Y7 Pro. At binaklas ko na nga ito guys kasi para ipakita dito kung paano makakaiwas sa back jab pag nagkakabit ng LCD ng cellphone. Ito guys ang diskarte ko kapag magkakabit ng bagong LCD. Kung makikita nyo guys, bago ko idikit sa frame ng cellphone yung LCD na bago, kailangan guys testingin muna ito at suriin para hindi tayo maka-tsempo ng mga LCD na may defect. Kasi guys, kahit anong brand ng LCD, makaka-tsempo ka ng defect na LCD. Kaya nga guys, ito guys, tinetesting ko yung LCD bago ko ikabit dun sa mismong cellphone. At nga guys, kung nakikita mo, maganda naman yung kanyang pag-swipe at nagtatouch yung LCD, pero hindi ko pa yan ikakabit guys. Hihintayin ko pa rin yan na tetestingin ko pa rin yan para makita kung may defect yung LCD. Tinetesting ko ito guys ng matagal, siguro mga 30 minutes para makita kung may lalabas na ibang defect sa LCD na bago. At na guys, kung napapanood mo ang bidyong ito, huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Pakihit mo na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko na katulad nito sa pag-ayos ng cellphone. At ito guys, pag Huawei Y7 Pro ang inyong kakabitan ng LCD, kailangan nyong baklasin itong kanyang charging board side para maikabit guys yung bagong LCD, kasi nandito guys yung pasuotan ng flex ng LCD nitong cellphone. At guys, tanggalin natin itong motherboard. At para hindi makaabala sa pagtanggal natin ng lumang LCD, kasi guys, original pa itong LCD niya at medyo matigas ang kapit pagka original pa o hindi pa napapalitan kahit minsan ng LCD yung pinaka cellphone. Gamit lang tayo guys ng manipis na bagay, kahit bara o lata, basta hindi guys magagasgas yung kanyang mismong frame, kasi guys papangit ang cellphone kapag nagasgas o nabaklas yung kanyang frame. Hindi na pantay-pantay ang lapat ng LCD at maaari ito kaagad na mag-back jab o masira agad yung bagong LCD na ilalagay natin. At guys, lagyan na natin ng pandikit. Ito guys, T7000 adhesive. Kailangan guys, pag nagdidikit, wag mo siyang ididikit agad. At guys, kung napansin niyo, tinanggal ko yung plastic nung bagong LCD bago ko siya nilapat para hindi angat paglapat ng LCD. Tingnan nyo guys ang lapat. And guys, ilalapat natin dun sa frame. At guys, kung makikita ninyo ang lapat, pag tinanggal ninyo yung kanyang pinaka plastic sa likod, lapat na lapat guys. Ganyan lang guys pag nagkakabit ng LCD. Una, tetestingin mo muna, susuriin mo muna ng mga ilang minuto bago mo siya balakin na idikit sa frame.
Kasi guys, merong mga LCD na pagkatapos ng 30 minutes mong tinetesting ay nagkaka-defect. Lumalabas yung kanyang defect, nag-ghost touch, naguguhit, nag-iiba ang kulay. Kaya guys, mahirap din ang pagkakabit ng LCD. Hindi basta-basta. Kasi guys, pag naidikit mo na yan, ibig sabihin guys, abono na yan pagka nagbiglang nag-defect yan o naglabas yung sira. And guys, kabit na natin yung mga accessory nitong cellphone para maayos na itong cellphone. And guys, kabit natin itong LCD connector, kung ano pa man, battery o kung ano pa man connector sa board. At ayun nga guys, ilagay natin yung mga connector, ibalik natin sa dati. At ibalik natin itong kanyang cover ng charging board. At yun guys, ginawa ko itong video para ma-aware yung mga baguhan dito sa cellphone repair na pag magkakabit sila ng LCD na bago, wag nilang ikakabit agad. Tetestingin muna, wag munang ididikit. Kasi guys, yung iba nag-aabono. Kasi hindi nila tinesting, nagmadali. Hindi nila tinesting yung LCD. Pagbukas, hindi pala nagtatouch, may problema. Kaya guys, ang labas, kahit sira yung LCD na nabili nila, babayaran pa din nila. Kasi guys, hindi na ito may babalik sa supplier pagka may dikit na ang LCD. Ayan guys, kabit na natin itong kanyang fingerprint. At kabit na natin itong motherboard cover. Siguraduhin nating kompleto ang kanyang mga screw para maayos na mag-work itong cellphone at mababa ang probability ng back job. Ayan guys, balik na natin yung kanyang back cover. Ayun guys, kung makikita ninyo, lapat na lapat yung kanyang LCD. Kasi guys, tinanggal ko yung plastic dun sa likod ng LCD. Kasi guys, pampaangat yun. Kailangan yun tanggalin kapag ikakabit mo ng bagong LCD. Ayan, wag nating kalimutan itong SIM card tray at i-open na natin. Ayun guys, siguradong magdi-display ito guys kasi about 30 minutes ko siyang tinesting. Hindi ako nagmadali na ikabit yung LCD at magkapera agad. Kailangan guys ng pasensya dito sa cellphone repair. At sureball guys na magtatouch ito kasi tinesting ko ng mabuti yung kanyang bagong LCD, yung kinabit ko. And guys, testing natin ulit. Okay na guys.
nagtatouch ng maayos yung kanyang LCD. And guys, wag mo sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para mas marami pang videos ang mapanood mo na katulad nito. And guys, salamat sa panonood.